Sa magandang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-J-Lovers. So, pasensya na kung minsan na lang tayo nakaka-upload. Busy lang. So, may dinala sa atin para gawin ito. Problem ng gagawin natin ay wala siyang power. So, satellite to, decoder. Test natin muna itong power source natin, 12.18. So, okay siya. So, pag plinagin natin, wala siyang indicator. Dapat mag-green yan kung naka-on, tapos mawawala. Tapos, pag pinindot mo yung power off, dapat magpula yun. Pero wala siyang power. So, dinala sa atin ng may-ari na bigla na lang daw ito nawala ng power. So, bali buksan muna natin to mga ka-J-Lovers. So, titingnan natin kung ano ba yung problema. So, bago ang lahat, pa-promote muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload na video. So, pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating video. Kung sa FB page na napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin. So, ito na mga ka-J-Lovers, ang dumi pa, diba? Ang dumi pa. So, bali, tanggalin ko lang to tapos linisan natin. So, alamin natin kung bakit walang power ito. So, minsan, kadalasan nakagawa na tayo nito nung mga nakaraang video natin. Yung SMD na capacitor yung problema, kaya wala siyang power, shorted siya. So, ito kaya, ano kayang problema to? So, pwede yun rin naman ang tinamaan. Pag nagda-drop yung supply, malamang sa malamang, pwedeng may na-short na naman na protection o SMD na parts nag-short na naman. So, hindi pa natin alam. So, plug-in lang natin ulit yung power supply, tapos testingin natin. Yan, okay. Almost malinis na. So, at least kita na natin yung mga parts na pwede natin siyang ma-repair na. Plug-in natin mga ka-J-Lovers, tapos test natin yung power supply. Pag test natin dito sa may DC jack natin, so mayroon tayong nasusukat na 11.8. So, sabihin nag-drop siya, may load na. So, gumagana. Bakit wala siyang power? So, test natin itong low drop regulator niya. Tingnan natin kung ilang volts. So, mayroon tayong nasusukat na 2.7 volts DC. So, yung isang low drop regulator ay 2.7 dito, tapos dito 1.7. So, hindi naman umiinit. So, wala siyang indicator. Kahit pindutin natin yung button dito na power ito, dapat mag-off to, magkulay pula. Pag nag-on siya, mag-green ng konti, tapos maghihinto. Hanggat wala kang, tawag niyan, satellite, wala kang disk. Yan, wala talaga siya, diba? So, kahit i-short natin to, yan, wala talaga siya. So, ibig sabihin, hindi sira yung yung switch. So, ang gagawin natin, silipin lang natin mga ka-J-Lovers. So, bali itong isang low drop regulator na to, ito, ay 3.3. Diba, ang baba, 2.7. Dapat ito, yan, 2.7 kanina, 2.7. So, 3.3. Yung isa, 1.8. Almost okay naman kasi 1.7 yung nasukat natin kanina. So, sisilipin lang natin mga ka-J-Lover kung saan nagka-problema. So, habang sinisilip-silip ko ito mga ka-J-Lovers, nakuha ko yung problema. Ito pala yung problema niya. Itong DC regulator yata ito mga ka-J-Lovers. Yan. Parang may sunog siya ng konti. Yan, o, kita nyo. Yan, may 5 paa. So, yun yung nakita ko. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin to, tapos test natin ulit yung low drop regulator. Yung kaninang 3.3, ang nasusukat natin 2.7. Tapos yung 1.8, ang nasusukat natin ay 1.7. So, bali ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, tapos sukatin ulit natin yung low drop regulator kung ilang volts na yung lalabas. Pag tumaas nga yung 2.7 kanina, naging 3.3, ibig sabihin, ito yung problema, kaya nagda-drop. Kaya bumababa yung supply natin, parang shorted na to.
So, malalaman natin yan pag tinanggal na natin. So, tanggalin muna natin to mga ka-G-Lovers. Tapos, test tayo ulit. So, ang problema nito mga ka-G-Lovers, wala tayong pampalit nito. So, ang ginawa ko nito mga ka-G-Lovers ay kinausap natin yung may-ari kaya nawala tayong pampalit nito. Buti na lang, meron ganito pang isang decoder o ganitong unit yung may-ari na sira na din. So, sabi ko, kunin niya. Tapos, hanapan ko, baka okay pa yung ganitong parts. Pwede namin ipalit dyan. Buti na lang, at natabi niya pa. So, kaya ang ginawa natin ay kinabukasan ko pa ito na ayos. So, dito muna, tinanggal ko dito yung DC regulator na ito mga ka-G-Lovers. Tinanggal natin. So, tinanggal natin siya dyan. Tapos, tinis ko ulit yung voltahe dito. So, makikita nyo naman kung ilang volts na yung kaninang tinis natin. Yung kaninang 3.3 nga, sinabi ko sa inyo, naging na lang 2.7. So, malalaman natin kung ilang volts na yung lalabas pag natanggal na natin to. So, medyo matigas lang isang tanggalin. Gusto ko sana siyang i-hot air, kaya lang pag tinatanggal ko kasi ito na i-hot air natin, baka matunaw din yung iba mga katabing parts, magsitalsikan. So, okay lang yung pagkabit kasi madali lang ikabit. Pero pag tanggal, medyo mahirap-hirap. Baka kasi talagang magsitalsikan yung mga ibang parts dyan. Kaya, delikado din. Kaya ganyan, minamano-mano ko lang muna siyang tanggalin. Tapos mamaya, pwede ko na siyang i-hot air. Kasi magkakabit lang naman. So yan, nilinisan ko muna siya. Tapos test natin yung voltahe. So yan o, tinanggal na natin, di ba? So may 5 siyang parts. Test natin itong low drop regulator ulit. Yung 3.3 at 1.8. Subukan natin. So, tinis ko mga ka-G-Lovers. So, yung ano to, yung isang parts na tinitest natin, okay naman. So, yan. Pinalagyan na natin. Tapos, wala siyang indicator. Tinest natin yung low drop regulator. Ito yung 2.7 kanina, 3.2 na. Okay na. Tumaas na siya. Itong 1.8, 1.7, almost 1.8. So, okay na siya mga ka-G-Lovers. Nagda-drop kanina dahil sa may tama yung ano natin, yung tinanggalan natin na parts. So, ang gagawin natin, mag-aantay lang tayo. So, ang ginawa natin ay kinabukasan na natin siya inayos kasi wala nga yung parts na ano na pampalit. So buti na lang meron yung may-ari na ng ganitong parts. Pero bago ang lahat pala mga ka-G-Lovers, may sinubok ako dito. Dahil hindi natin nakita yung part number na yon kasi nasunog na. So may nakita kong board ng flat screen na TV. So meron ako nakitang 5 din na paa. So may inductor coil din. So sabi ko baka parehas lang. So ang ginawa ko, tinry ko ulit. So tinesting natin. So ganun pa rin, hindi siya gumana mga ka-G-Lovers. Yan yung part number niyan. So hindi siya gumana. So ibig sabihin, hindi sila magkapareho. Kahit parehas sila ng design. Yan yung part number niyan, no? Yan.
GH6W. So, kinabit ko siya dito mga ka-G-Lovers. Tingnan nyo maigi ha. So, same lang sila ng forma. Parehas din may coil. So, pero bakit hindi siya gumana pa rin? Yan, hindi pa rin siya gumana. So, yan ang mga ka-G-Lovers. Yan. Almost nakabit na natin siya. Tapos, testingin na natin kung gagana ba. Kasi may kinuha tayo. Same lang din yung forma. Tapos, same lang din yung may inductor siya. Kaya, trinay pa rin natin. So, di ko siya napagana dito. Kaya, nagantay ulit ako ng kinaumagahan. Dumating yung may-ari. Hawak-hawak niya na yung pampalit natin na parts. So, may isa siyang unit. Yan o, kita nyo, naikabit ko na siya, di ba? So, yan o, mga ka-G-Lovers. Pero at least sinubukan ko pa rin siya mga ka-G-Lovers. Trinay ko pa rin kasi wala nga talaga akong pampalit na parts. So, sinubukan ko pa rin siya. So, testingin natin ha. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na kahit parehas naman yung forma ng paa. Pero magkaiba rin pala yung part number. Kasi hindi ko na nakita yung part number nun kasi basag na nga na sunog na. Kaya trinay ko pa rin yung nakita ko na parts na same sila ng forma sa flat screen na TV. So, board ng flat screen na TV. So, trinay ko pa rin kasi may katabi rin naman yun ng inductor coil. Kaya akala ko, same lang. Yan. Nung pag-plug-in natin, ganun pa din. Wala siyang power. Dapat mag-green niya ng konti. Tapos, hihinto. So, wala talaga. Wala siyang supply. So, pero okay yung load up regulator natin. So, kaya ang ginawa ko na lang mga ka-G-Lovers, hindi naman gumana. Hinintay ko na lang talaga yung ano na may-ari, yung sinasabi niya meron pa siyang isa nito na board. So, yung coil, kita niyo wala siyang supply. So, pero may input yung IC niyan. May supply na 5 volts yung IC. Ay, hindi, yung regulator pala natin. Yan, may supply pala. May input siya na 5 volts. Pero hindi siya gumagana. Yan, may input siya na 5 volts. So, wala talaga siya mga ka-G-Lovers. Hindi siya gumagana. So, wag nyo nang subukan yung pag ganyan na akala nyo parehas yung design. Kaya wag nyo nang subukan. So, ito nga mga ka-G-Lovers. So, wala talaga siya. Oh. Kahit i-power on natin, wala. I-off na natin. Pag in-off na natin, dapat magpula siya. Wala talaga. So, ito na mga ka-G-Lovers. Balikan natin yan pag dating na ng yung parts na same sila na board na pwede natin pagkunan. So, nag-test pa nga ako dyan, no? Wala naman shorted. So, talagang hindi lang talaga siya matched. So, ito mga ka-G-Lovers, naikabit ko na yung bago natin na ano natin na yan, regulator natin. So, DC regulator natin. So, kinuha ko yan sa isang board na binigay sa akin na may-ari. So, hindi ko na napakita sa inyo yung pagpalit ko. Kasi may ginagawa ko kanina, hindi ko na nabidyohan. Pero yan o, kinabit ko na siya.
galing yan dun sa isang board na binigay sa akin ng may-ari na hindi na gumagana. So, trinay ko pa rin, baka okay pa yung DC regulator na to. So, kinabit nga natin. So, try natin. Yan. Tapos naghiling-hiling ako sa online, itong pinsabi mo, ano nga po ito? Yung plug in natin, yan, nag-green na siya. Yan, nag-green na siya, di ba? Tapos mawawala yan kasi wala tayong satellite o yung disk, wala tayong disk. Pag pinower off natin, magre-red na siya. So, ibig sabihin, okay pa yung DC regulator ng isang yan, nag-green. Yung isang player ay ng isang decoder. Kaya lang, ang problema daw nun, ganun din, walang power din. Sira yung nito, yung pinaka main IC. Buti na lang, okay yung yung DC regulator. Nung tinistingan din natin ng ng HDMI nga, tinistingan natin ng TV. So, gumana na siya. Yan, lumabas na. So, yun lang pala ang problema. Kaya wala siyang power. Pero noon kasi nakaayos ako nito, wala rin power. Sa SMD na capacitor yung problema. Kaya lang, talaga yun nag-drop. So, ito, hindi siya nag-drop na masyado. So, kaya ito yung problema niya, regulator. Kasi yung dati, talagang drop totally, nagsi 0 volts na yung input niya dun sa pagtitest ko. Kaya may shorted talaga. So, ito naman ay nasunog. So, masasabi natin na shorted na rin. So, okay na to. So, sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial natin na to. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel.